Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po dahil nariyan kayo at patuloy na tayo po'y sama-sama na nananambahan sa ating Panginoon at sama-sama rin nagsasalo at lumalago sa kanyang mga salita. Ngayong umaga, maganda pong pag-usapan po natin na halos lahat ng tao ang iniisip ay para sa kanyang sariling kapakanan. Kahit anong isyu ang pag-usapan, kasama po yung mga ayuda o di kaya kayamanan ng mundong ito, halos lahat ng tao or kung meron mang ilan siguro na namumukod tangi ay bilang nabilag. Pero generally speaking, karamihan sa mga tao ang iniisip siyempre yung sarili niyang kapakanan. Ano ba talaga ang dapat para sa isang mananampalataya? Isipin natin yung ating sarili o kalimutan natin yung ating sarili? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, not for my own profit. Yan, not for my own profit. Ang talata na ating pong babasahin, samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 10, verses 31 up to 33. Ito po ang sabi, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God. Even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Pagpalainawa ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, madalas ginagamit niya ang kanyang sarili bilang halimbawa. Kung titingnan po natin sa Philippi, sa mga kapatiran doon, yan ang kanyang winika at ganun din marahil sa mga taga-Corinto, kagaya po ng ating binasa ngayon. Pakikita rin po natin yung kanyang paghamon sa mga mananampalataya na siya'y gawing huwaran o gayahin siya sapagkat ito ay nagpapakita na siya ay nagsisikap na sundin ang ating Panginoon at hindi yung kanyang pangsariling kapakanan ang nais niya, kundi ang maipahayag at masunod ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang buhay. Maraming tao ngayon, gaya nga po ng sabi ko kanina, ang iniisip yung kanyang sariling kapakanan. Bakit kaya hindi natin gayahin si Apostol Pablo? Dito po sa ating mga talatang binasa, makikita po natin yung prinsipyo na ipinamumuhay ni Apostol Pablo. Pero bago natin puntahan yung kanyang prinsipyo, gusto kong tignan po muna natin una sa lahat yung kanyang magnificent passion. So let's take a look at Paul's magnificent passion. Ano ba yung nagdadrive talaga sa kanya? Well, una sa lahat, makikita natin, his passion is that all men might be saved. Sinabi niya yun dun sa verse 31. And yan din ay patuloy na binibigyan ng diin, maging kapag ang kaharap niya at kausap niya ay mga taga-Colossae. Sinasabi niya, I desire and I labor to present every man perfect to Christ. And also, makikita rin natin yan, yung kanyang compassion. It is prompted by his Savior. Si Apostol Pablo, hinahayaan niya na si Kristo ay tunay na manatiling buhay sa kanya. And of course, si Kristo na kanyang sinusundan, alam naman natin na siya ay puno ng compassion. Ating Panginoong Hesus, kaya nga siya bumaba dito sa lupa ay upang ipadama sa atin yung kanyang kahabagan na tayo po ay parang mga tupang nagkaligaw at siya naman ay nagsilbing pastol para sa atin. Ganon din po yung laman ng puso ni Apostol Pablo. Kaya naman ang nagtutulak sa kanya ay yung puso ng ating Panginoon upang maipahayag ang kanyang salita at saan man siya makarating ay maipagpapatuloy niya ang kanyang dikiin na ipangaral si Kristo at umabot ng mga tao para sa ating Panginoon. Kung atin pong titignan si Pablo, kung meron mang isang malalim sa kanya, ay yung kanyang passion. Yan na marahil ang nawawala sa maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan. Alam natin yung kautusan ng ating Panginoon. We know more about the Great Commission. Alam natin na maraming taong nag-aantay na makapakinig ng mabuting balita. Alam natin na maraming taong naliligaw. Alam natin na maraming tao nagpapatuloy sa paglakad sa kasamaan. Alam natin na
They are in danger of one day na sila'y mahulog dun sa kumunoy ng apoy sa impyerno. Pero bakit maraming Kristiyano nananatiling walang ginagawa? Hindi umaaksyon. Isa po ang sagot, walang passion. Yun po ang nawawala. Why don't we be like the Apostle Paul? Na meron siyang magnificent passion. Yung kanyang drive, yung kanyang pagnanasa, nananatili, hindi kumukupas, hindi nawawala, nagpapatuloy. At yun naman ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng sigla upang sundin ang nais ng ating Panginoon. So makikita po natin na si Pablo nakadevelop siya ng Christ-like obsession. I'm sorry for the word, pero it seems like he was so obsessed of the concern for others na ito naman yung nag-motivate sa kanya para i-apply yung kanyang magnificent principle in his dealing with others. Tama po kayo nang narinig. Yan po ang ating ikalawang point ngayong araw na ito, Paul's magnificent principle. So pagkatapos natin talakayin yung kanyang passion, tignan naman natin ano ba yung prinsipyo na meron siya. Dalawang bagay. First, as expressed in our text. Yung pong binasa nating text kanina. Ang sabi doon, not seeking my own profit, but the profit of many that they may be saved. This is from another translation. Yung binasa natin kanina, for the good of many. Dito po makikita natin na marami siyang pwedeng gawin para makinabang siya. Marami siyang pwedeng gawin para umangat yung kanyang estado sa buhay. Pero lahat ng iyon ay kinalimutan niya at binigyan niya ng prioridad yung dapat niyang tapusin, kinalimutan niya yung kanyang sarili. Pwede niyo po maalala, ang ating Panginoong Hesus ay nagturo na ang paraan para tayo po ay sumunod sa Kanya bilang isang disipulo ay yung kalimutan natin yung ating sarili, pasanin natin yung ating krus at sumunod sa Kanya. Marami sa atin nakakabisado ng mga talata na yan o ng linya na yan, pero napakahirap gawin. Sabi nga, mas madaling sabihin kaysa gawin. Si Apostol Pablo, makikita po natin na yung kanyang prinsipyo, ito ay hindi naman nagsasabi na kanyang ikukompromiso yung katotohanan. No? Pag sinabi niyang hindi para sa kanyang sariling pakinabang, kundi para sa pakinabang ng ibang tao. So hindi niya sinasacrifice yung katotohanan na kanyang daladala. Halimbawa, yung kanyang paninindigan laban sa o patungkol sa issue ng circumcision or yung kanyang stand para dun sa katotohanan laban sa mga bagay o mga tao na lumalaban taliwas sa ebanghelyo. Nananatili po matibay at maliwanag yung kanyang stand. Ang gusto lang po sabihin dito ni Apostol Pablo is that he would not allow his personal feelings, his personal preference, or even his own opinions to hinder the salvation of souls outside of Christ, or to hinder the spiritual progress of brethren weak in faith. Yun ang laman lagi ng kanyang puso at ng kanyang isipan doon sa talata na ating binasa. Kaya naman, mas kinakalimutan niya na yung kanyang sarili. Meron siya mga gustong gawin para sa kanyang sarili. Karapatan niya lang yon. Pero hindi niya iginiit yung kanyang karapatan. Ang iniisip niya, maraming tao ang nag-aantay ng mabuting balita. Maraming tao ang nag-aabang ng pangangaral mula sa kanya. At sana ganyan din po tayo. Na imbis na isipin natin yung sarili nating comfort o di kaya mga preferences natin o sarili nating opinion. Nang isipin natin ang ating Panginoon. Nung siya'y bumaba dito sa lupa, kinalimutan niya yung kanyang sarili. In fact, the Bible says, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At ano nga ba ang pakinabang na nakamit ni Kristo para sa kanyang sarili? Wala po. Ang nakamit niyang pakinabang ay para sa atin nung siya'y bumaba dito sa lupa. Kaya kung atin pong titignan si Apostol Pablo, yung kanyang prinsipyo na in-apply niya ay pareho lamang ng kanyang sinusundan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon naman po, tingnan natin as employed in our lives. Ano naman ito
ang kinalaman nito pagka tinignan natin sa ating buhay? Well, it requires that we possess Paul's magnificent passion. Maganda po na tayo'y mahamon ngayon na maganda kung meron din tayong kaparehong passion ni Apostol Pablo, na tayo po ay talagang iisipin natin hindi yung ating sarili, lalo na po sa panahon na ito, parang sino ba naman mag-iisip na para sa kanyang kapwa? Ang karamihan sa mga tao iniisip ay puro sa kanilang sarili. Kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng ayuda, kailangan nila ng kasiguruhan. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, mas maganda kung iniisip natin yung kapakanan ng ating kapwa. That is to save souls, both the lost and the spiritually immature. Yan po ang dahilan kaya meron po tayong ginagawang patuloy na pangangaral halos kada araw dito po sa internet. Otherwise, yung mga tao po ay magugutom, maliligaw, sapagkat kung hindi po natin ipapangaral ang katotohanan, ang kanila pong maririnig ay mga bagay na nakaliligaw at mga pangsamantala lamang ang pakinabang. Mga kapatid, ngayong araw na ito, tandaan po natin na yung motivation natin ay dapat manggaling sa ating Panginoon so that we learn how to sacrifice personal preferences. We sacrifice personal opinions, personal feelings, even our liberty, yung ating kalayaan, yung ating karapatan, yun ay upang tayo makapaglingkod sa ating Panginoon at maging instrumento para sa kaligtasan ng ating kapwa. Of course, para mangyari po ito, it requires prayerful evaluation. Hindi lang evaluation, kasama na po dyan yung discernment. Dapat po ay atin pong saliksikin yung ating mga sarili nang merong pagiging honest sa harapan ng ating Panginoon regarding our impact as individual in our daily contact with others. Kung ikaw ay nahihirapan na makipag-ugnayan sa ibang tao, halimbawa, nag-start ka ng mga spiritual talk or spiritual concerns at hindi ka siniseryoso, mukhang meron tayong problema. Mukhang yung ating impact sa ating kapwa ay nasanay sila sa atin na kasama nila tayong gumagawa ng kalokohan. O di naman kaya nasanay sila sa atin na ang ating figure sa kanila is not somebody who will talk about something spiritual. Well, hindi ko naman sinasabi na, yan pala ang tingin, tigil na tayo dyan. We need to change. We need to develop ourselves. And also, examine natin yung ating sarili regarding our influence as a congregation in our work and in our worship. We must consider whether or not our actions keep people from becoming Christians. Baka naman kinakatisura na tayo na pa-praise the Lord tayo pero hindi consistent sa ating mga gawa. Baka naman yung ating attitude, yung ating pamumuhay, it hinders our brethren from their spiritual growth in Christ. Kaya ka iniiwasan, ayaw ka ng kausap, kung pwede lang lilipat na rin sila ng ibang church. And ultimately, ang nakakatakot, it destroys the peace and unity that ought to exist in the church. Kasi yung ating buhay, hindi nagiging magandang halimbawa. Mga kapatid, ngayon pong oras na ito, tandaan po natin, it requires understanding the parameters of our conduct. Malaking bagay tayo. Sabi ko kanina doon sa ating pagsisimula, si Apostol Pablo ay lagi niyang ginagamit yung kanyang sarili bilang halimbawa. Oo, hindi siya perfecto, pero meron siyang tapang na sabihin, follow me as I follow Christ. So like Apostle Paul, we must never compromise the truth of the gospel. Huwag natin ikompromiso yung katotohanan ng kanyang mga salita. We must be willing to refrain our personal liberty in Christ. Ang igiit natin yung kanyang katotohanan, yung kanyang salita, yung kanyang buhay na nasa atin. Sa atin pong pagtatapos, para po dito sa pangaral na ito, nakita po natin kung paano si Apostol Pablo ay nag-respond. Ang sabi niya, therefore, let us not pursue the things which make for peace, and the things by which one may edify another. That is in Romans chapter 14, verse 19. Or, as he summarized it,
in the text that we have just read kanina, doon po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. Sabi niya, "Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved." Yan po mga talata na yan nawa ay tumatak sa ating puso ngayong araw na ito upang tayo po ay hindi maghanap ng sariling pakinabang. Kagaya ni Pablo, pwede rin nating sabihin, imitate me as I imitate Christ. Iwanan ko po ang hamon na yan sa atin. Maraming bagay dito sa mundo na parang ang sarap kamkamin o ang sarap bithiin na ating makamit sa ating buhay. Pero alin ba ang lubhang mas mahalaga? Mukhang si Pablo alam niya yung mas malaking pakinabang. Sana tayo din. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa mensahe na ating narinig sa araw nito.